Handa na ba kayong masaktan, umasa at muling bumangon? Sapagkat ang kwentong ating tutunghayan ay isang paalala na kung minsan, ang pinakamatamis na simula ang may dala ng pinakapait na wakas. Paano kung ang palasyong pinangarap mong maging tahanan ay siya palang magiging bilangguan ng iyong dangal? At ang prinsipe na inakala mong iyong katubusan ay siya palang magiging iyong berdugo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Napakislap ng mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ng Damarilag Gardens. Bawat sulok ng Grand Ballroom ay napupuno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at pabango, ng mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan, at ng masayang tawanan ng mga piling bisita mula sa alta sosyedad. Para kay Liwayway di Makulangan, ang gabing iyon ay isang panaginip na nagkatotoo. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Marco Valderrama, ang kanyang mapapangasawa. Ang bawat pagngiti nito sa kanya, ang bawat pagpisil sa kanyang kamay, ay tila isang pangako ng isang magandang kinabukasan. Sa suot niyang simpleng puting bestida, pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang prinsipe. "Masaya ka ba, mahal ko?" tanong ni Marco. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pag-ibig na pinaniniwalaan ni Liwayway na wagas. Tumango siya, hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. "Sobra, Marco, sobrang saya. Ito na yon, bulong ng kanyang puso. Ang simula ng lahat. Ang simula ng buhay na pinangarap niya kasama ang lalaking buong akala niya ay itinakda para sa kanya." Ilang sandali pa, umakyat sa entablado si Doña Consuelo Valderrama, ang ina ni Marco. Sa tindig pa lang nito, nabalot ng mamahaling hiyas at damit. Mababanaag na ang awtoridad at kapangyarihan. Ngumiti ito sa mga bisita. Isang nangiting kailanman ay hindi umabot sa kanyang mga mata tuwing titingin ito kay Liwayway. "Good evening, everyone!" Panimula ni Doña Consuelo. Ang boses ay malamig at matining. "Thank you for joining us tonight to celebrate an announcement." Nagkatinginan si Liwayway at Marco. Announcement? Akala niya ba ay engagement party nila ito? Isang kumpas lang mula kay Doña Consuelo at humina ang ilaw na nakatutok sa mga bisita at tanging isang spotlight na lamang ang naiwan sa kanya sa entablado. Biglang natahimik ang buong bulwagan. For months, pagpapatuloy ng matanda, my son, Marco, has been distracted. He brought someone into our lives, someone from a world so different from ours, a woman who with her calculated smiles and feigned innocence made my son believe in a fairy tale. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ang mga salita ni Doña Consuelo ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hinanap niya ang kamay ni Marco, ngunit tila nanigas ito sa kanyang kinauupuan. But the Valderrama family was built on legacy, on strength, and on pristine reputation. Deklara ni Doña Consuelo, ang boses ay tumaas na. "We do not welcome opportunists. We do not welcome gold diggers into our family." Kasabay ng salitang iyon, bumaling ang matanda at kinuha ang isang pitsel ng malamig na tubig mula sa isang mesa. Bago pa man makapag-react si Liwayway, mabilis itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatuon sa kanila. At sa harap ng daan-daang tao, ibinuhos ni Doña Consuelo ang malamig na tubig sa ulo ni Liwayway. Isang kolektibong pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang lamig ng tubig ay hindi kasinlamig ng kahihiyang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang puting bestida ay basa na ngayon, nakadikit sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang kanyang dignidad ay winasak sa isang iglap. Nanginginig, napatingin siya kay Marco, nagmamakaawa. Naghahanap ng tulong, ng saklolo. Ngunit ang lalaking nangako sa kanya ng pag-ibig ay umiwas ng tingin. Nakayuko ito, hiyapo. Hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Binitawan nito ang kanyang kamay.
Ang gabing ito ay hindi para sa isang pekeng engagement, pagdidiin ni Doña Consuelo na ngayon ay nakatayo sa tabi ng isa pang babae, si Clara Montesillo, na nakangisi. Tonight, I am formally announcing the future union of two great families. My son, Marco Valderrama, will be marrying Miss Clara Montesillo. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit para kay Liwayway, ang tunog na yon ay parang ingay ng pagguho ng mundo niya. Doon, sa gitna ng tawanan at bulungan, habang nanginginig sa lamig at kahihiyan, pakiramdam niya ay mag-isa siya sa buong San Sinukob, ngunit bigla, isang malakas na tunog ang pumutol sa lahat. Ang dobleng pinto ng Grand Ballroom ay bumukas ng malakas. Lahat ay napalingon. Isang matangkad na anino ang tumambad sa liwanag. Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng itim na suit na tila mas mahal pa sa lahat ng dekorasyon sa silid na yon. Dahan-dahan itong humakbang papasok, ang bawat yabag ay mabigat at may awtoridad. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na kayang tumupok ng lahat. Huminto ito sa harap ni Liwayway, tinakpan siya mula sa mapanuring tingin ng mga tao. At sa katahimikang bumalot sa bulwagan, nagsalita ito sa isang boses na malamig, makapangyarihan, at puno ng panganib. Walang sino man ang may karapatang saktan ang kapatid ko. Para kay Kidlat di Makulangan, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita niya ang lahat, ang pagbuhos ng tubig, ang mga tawang mapanghusga, ang pag-iwas ng tingin ni Marco Valderrama. Pero ang tanging nakikita talaga ng kanyang mga mata ay ang figura ng kanyang kapatid na si Liwayway, nanginginig sa gitna ng bulwagan, basang-basa, wasak, sa isang iglap, ang kalmadong kontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng maraming taon ay naglaho, napalitan ng isang malamig na galit na gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi niya pinansin ang daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanya. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya, ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ni Liwayway. Hindi nagsalita ang kapatid niya. Ang mga mata nito'y blanko, tila lumilipad sa ibang dimensyon ng sakit at kahihiyan. Hinawakan niya ito sa braso, isang hawak na nagsasabing, "Nandito na ako. Ligtas ka na." Nang akmang aalis na sila, humarang sa kanilang daan si Marco. "Liway, sandali." Nagsusumamong sabi nito. Ang mukha ay nagpapakita ng kalituhan at pagsisisi. "Magpapaliwanag ako." Hindi si Liwayway ang sumagot. Humakbang si Kidlat. Bahagyang itinago ang kapatid sa kanyang likuran. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. "Wala ka nang dapat ipaliwanag," sabi ni Kidlat. Ang bawat salita ay mababa at puno ng diin. "Tandaan mo ang gabing ito, Valderrama. Tandaan mo kung paano mo dinurog ang puso ng kapatid ko. Dahil sisiguraduhin kong ito ang gabing pagsisisihan mo habang buhay." Walang nagawa si Marco, kundi mapaatras sa tindi ng banta sa boses ni Kidlat. Inalalayan ni Kidlat si Liwayway palabas ng impyernong iyon, palayo sa mga bulungang parang bubuyog, palayo sa kasinungalingan. Sa loob ng kanyang itim na sasakyan, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghikbi ni Liwayway. Hindi nagsalita si Kidlat. Hinayaan niya munang ilabas ng kapatid niya ang sakit. Ngunit sa kanyang isipan, isang digmaan na ang nagsisimula. Ito na ang araw ng paniningil, sabi niya sa kanyang sarili. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa ginawa nila kay Liwayway. Ito ay tungkol sa isang utang na matagal nang dapat singilin. Isang pangakong binitiwan niya sa puntod ng kanilang mga magulang. Hindi ko sila mapapatawad. Nang makarating sila sa penthouse unit ni Kidlat, maingat niyang inihatid sa silid ang kapatid. Pagkatapos niyang masigurong nakahiga na ito, lumabas siya at sinarado ang pinto. Samantala, sa Damarilag Gardens, tapos na ang palabas. Nag-uuwian na ang mga bisita
Bit-bit ang tsismis na tiyak na pagpipiestahan sa mga susunod na araw. Sa isang pribadong sulok, nagbubunyi sina Doña Consuelo at Clara Montesillo. Isang napakagandang gabi, Doña, sabi ni Clara. Itinaas ang kanyang baso ng champagne. Indeed, sagot ni Doña Consuelo. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. She got what she deserved. Akala niya siguro ay ganun lang kadaling pumasok sa pamilya Valderrama. Paano na ang lalaking iyon? Ang kapatid daw niya? Tanong ni Clara na may bahid ng pag-aalala. Iwinagayway lang ni Doña Consuelo ang kanyang kamay. Huwag mo siyang intindihin. Isang hamak na kung sino lang yon na nagpapanggap na mayaman. Ang mahalaga, naalis na natin ang balakid. Ang kasal ninyo ni Marco, ang magliligtas sa ating lahat. Tapos na ang problema. Dagdag ng matanda, kampante sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam. Ang problema ay ngayon palang magsisimula. Sa kanyang penthouse, nakatayo si Kidlat sa harap ng malaking bintanang salamin. Tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang syudad na minsan ay lumamon sa kanilang pamilya. Ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Isang sagot lang ang hinintay niya. Sir? Sabi ng boses sa kabilang linya. Naging yelo ang ekspresyon sa mukha ni Kidlat. Ang lahat ng emosyon ay nawala. Napalitan ng isang determinasyong hindi matitinag. Simulan na ninyo. Sa pagbaba niya ng tawag, isang malawakang opensiba sa merkado ng stock ang inilunsad. Daan-daang milyon ang biglang gumalaw. Ang target, ang pundasyon ng imperyong itinayo ng pamilya Valderrama. Ang gabi ay bata pa, ngunit para sa Valderrama Holdings, ang bukang liwayway na kanilang sasalubungin ay hindi na magiging kasing liwanag ng dati. Nagising si Marco Valderrama na masakit ang ulo at may mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang alaala ng nakaraang gabi ay pira-pirasong bumabalik sa kanya. Ang malamig na titig ni Liwayway, ang kahihiyan sa mukha nito, at ang nakakatakot na presensya ng kapatid nitong si Kidlat. Sinubukan niyang itaboy ang mga alaala. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na ginawa lang niya ang nararapat para sa pamilya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang winasak ng isang malakas na pagring ng kanyang telepono. Pagod niya itong sinagot. Hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Marco, thank God you answered. Boses iyon ni Mr. De Guzman, ang kanilang Chief Financial Officer. Pero hindi ito ang kanyang karaniwang kalmadong boses. Ngayon, ito'y puno ng pagkasindak. Mr. De Guzman, what's wrong? It's barely 7 in the morning. Inis na sabi ni Marco. It's a disaster, Marco. A catastrophe. The Sterling Group just pulled out of the merger. They backed out overnight without any explanation. Napabalikwas ng bangon si Marco, biglang nawala ang kanyang antok. What? That's impossible. The deal was sealed. That's not all. Halos pasigaw na sabi ng CFO. Our stocks, they're plummeting. We've lost nearly 30% of our value before the market even officially opened. Someone initiated a massive short sell attack on us. This is a coordinated hostile assault, Marco. We're bleeding millions by the minute. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang mga salita ng lalaki mula kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tandaan mo ang gabing ito, Valderrama. Kidlat, I have to go, sabi ni Marco, at mabilis na ibinaba ang tawag. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Nakapajama pa siyang patakbong bumaba ng hagdan. Ang puso niya'y kumakarera sa kanyang dibdib. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Consuelo, na kalmadong nagkakape sa veranda. Tila walang kamalay-malay sa mundong gumuguhos sa kanilang paligid. Ma! Sigaw ni Marco, hingal na hingal. Tinaasan siya ng kilay ng ina. Marco, what is the meaning of this? Why are you shouting? The Sterling merger is off. Our stocks are crashing. We're under attack. Sabi niya,
Ang bawat salita ay naglalaman ng matinding pagkabalisa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco na nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang tingin. "That's absurd," sabi nito, ngunit may panginginig sa boses. "It's true, Ma, at alam ko kung sino ang may gawa nito." Inilapit ni Marco ang mukha niya sa ina. "Ang kapatid ni Liwayway, si Kidlat. Ano ba ang ginawa mo, Ma? Sino ba talaga ang lalaking yon?" Ito ang unang pagkakataon na tinaasan niya ng boses ang kanyang ina. Ang babaeng buong buhay niya ay sinunod niya ng walang tanong. "Huwag mo! Akong sigawan, Marco!" Ganting sigaw ni Doña Consuelo. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. "He's a nobody! Ipagpapalit mo ang kapakanan ng pamilya natin para sa isang hamak na babaeng yon? Hindi siya hamak, Ma. At ang kapatid niya, hindi siya isang nobody. He warned me. He warned us. Pero hindi ka nakinig dahil binalot ka ng pride mo." Agad na kinuha ni Doña Consuelo ang kanyang tablet. Nanginginig ang mga kamay habang nagtatype. "I will find out who this man is. I will crush him." Pero habang hinahanap niya ang pangalang Kidlat di Makulangan, wala siyang makitang konkretong impormasyon. Ang lumalabas lang ay mga pira-pirasong detalye. Isang misteryosong tech mogul, isang bilyonaryong nagpapatakbo sa likod ng mga anino, kilala sa kanyang agresibong mga pamumuhunan. Walang litrato, walang kasaysayan. Isang multo na may kapangyarihang wasakin ang kanilang imperyo. Habang ang mga Valderrama ay nagkakagulo sa kanilang mansyon sa isang tahimik na penthouse sa kabilang bahagi ng lungsod, si Liwayway ay nakakulong sa kanyang silid. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Nakaupo lang siya sa sahig, nakasandal sa pinto, yakap ang kanyang mga tuhod. Ngunit pagkaraan ng ilang oras ng pag-iyak, tumayo siya at humarap sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Ang namumugto niyang mga mata, ang magulo niyang buhok, ang bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha. Isang kaawa-awang babae na nawasak dahil sa pag-ibig. Pero sa ilalim ng lahat ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang maliit na baga na unti-unting nagliliyab. Galit. Bumalik si Marco sa kanyang silid. Gulong-gulo ang isip. Sinubukan niyang tawagan ang mga kontak niya, pero walang makatulong sa kanya. Tila lahat ay takot sa pangalang Kidlat di Makulangan. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, napasabunot sa kanyang buhok. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Liwayway, kuha noong masaya pa sila. Magkayakap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa ilalim ng litrato, may maikling mensahe. 5 salita na tumagos sa kanyang puso na parang punyal. "Ito ang sinayang mo." 2 araw na ang lumipas. 2 araw na ginugol ni Liwayway sa loob ng isang magandang silid na nagsilbing kanyang bilangguan. Ang galit na naramdaman niya sa harap ng salamin ay unti-unting nilamon muli ng isang pamilyar na kalungkutan. Para saan pa ang galit kung wala na ring natira sa kanya? Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Hindi siya sumagot. "Liway!" Boses yon ng kuya niya, si Kidlat. Mahinahon, ngunit may diin. "Hindi ka pwedeng manatili diyan habang buhay." Nanatili siyang tahimik. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Kidlat. May dalang tray ng pagkain. Inilapag niya ito sa mesa. "Hindi ka pa kumakain," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang katotohanan. "Wala akong gana, kuya." Halos pabulong niyang sagot. Umupo si Kidlat sa isang silya sa tapat niya. Tinitigan siya nito, hindi nang huhusga, ngunit may lungkot sa mga mata. "Ganyan din ako dati," mahinang sabi nito. "Noong mga panahong pakiramdam ko, kinuha na sa akin ang lahat." Napatingin si Liwayway. Bihira itong magkwento tungkol sa nakaraan. Ang alam lang niya ay nagsumikap ito sa ibang bansa at naging matagumpay.
Nagsimula ako sa wala. Liway. Pagpapatuloy ni Kidlat, ang tingin ay nasa malayo. Walang pera, walang kaibigan, walang pamilya sa tabi ko. May mga gabi na ang tanging kinakain ko ay ang sarili kong pride at galit. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko? Umiling siya. Na ang galit, kung hahayaan mong lamunin ka, ay papatay sa'yo. Pero kung gagamitin mo ito bilang gatong, bilang panggatong, para bumangon at lumaban, walang sino man ang makakapagpabagsak sa'yo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Huwag mong hayaang sila ang manalo sa ganitong paraan, Liway. Huwag kang magmukmok dito habang sila'y nagpapatuloy sa kanilang mga buhay. Bumangon ka. Ang mga salita ng kanyang kuya ay tumagos sa pader ng kalungkutan na kanyang itinayo. May katotohanan doon. Ang pananatili niya sa silid na ito ay isang tagumpay para kay Doña Consuelo. Isang patunay na nagtagumpay itong wasakin siya. Dahan-dahan, tumango si Liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kidlat. Magbihis ka, lalabas tayo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, lumabas si Liwayway ng gusali. Ang sikat ng araw ay tila dumuduro sa kanyang mga mata, ngunit ang sariwang hangin ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Naglakad-lakad lang sila sa isang kalye na hindi pamilyar sa kanya, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan ni Marco. Huminto sila sa harap ng isang maliit at lumang coffee shop. Simple lang ang itsura nito, gawa sa kahoy ang mga mesa at upuan, at may amoy ng bagong giling na kape sa hangin. Umupo sila sa isang sulok. Habang hinihigop ni Liwayway ang mainit na kape, isang pakiramdam ng kapayapaan ang unti-unting gumapang sa kanya. Dito, walang mga mapanghusgang mata, walang mga mamahaling chandelier, walang kasinungalingan. Tanging ang init ng tasa sa kanyang mga kamay at ang katahimikang kailangan ng kanyang puso. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Tumambad ang pangalan ni Marco sa screen. Marco calling. Isang kislot ng sakit ang dumaan sa kanyang dibdib. Dati, ang pangalan na yan ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso sa tuwa. Ngayon, nagdudulot ito ng pait. Tinitigan niya ang screen, pinapanood ang pag-flash ng pangalan. Hinintay niyang mamatay ang tawag, hindi niya ito sinagot. Sa simpleng kilos na yon, naramdaman niya ang isang maliit na pagbabalik ng kanyang lakas. Habang si Liwayway ay nakahanap ng panandaliang kapayapaan, si Doña Consuelo Valderrama naman ay nasa gitna ng impyerno. Kaharap niya ang Board of Directors ng Valderrama Holdings. Ang mga miyembrong dati ay gumagalang sa kanya ay ngayoy nagngingit-ngit sa galit. Nagsisisigaw tungkol sa pagkalugi at pagbagsak ng kanilang mga shares. Ang kanyang awtoridad ay gumuho kasama ng presyo ng kanilang kumpanya. Pabalik sa coffee shop, may narinig si Liwayway. Isang karatula sa bintana ng katabing pwesto. For rent. Isang maliit na espasyo, perpekto para sa isang panimula. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na tila nakakabaliw. Ngunit kasabay nito'y nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Excitement. Paano kung magtayo siya ng sarili niyang lugar? Isang lugar na tulad nito. Isang santuwaryo para sa mga pusong pagod. Isang lugar kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang apelyido o kayamanan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi para tingnan kung may tawag ulit si Marco. Binuksan niya ang kanyang banking app at tiningnan ang kanyang savings. Hindi ito malaki. Ito ang perang pinag-ipunan niya mula sa kanyang trabaho bago niya makilala si Marco. Maliit lang ito, pero sapat na para sa isang simula. Isang pangalan ang nabuo sa kanyang isipan, isang pangalang sumasalamin sa lahat ng kanyang pinanghahawakan ngayon. Kapihan ng pag-asa. Napangiti si Liwayway. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ito ay isang tunay na ngiti.
Ang bawat tawag sa telepono ay isang punyal. Ang bawat email ay isang dagok. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, napapaligiran ng mga antigo at mamahaling painting, si Doña Consuelo Valderrama ay parang isang reynang nakakulong sa sarili niyang gumuguhong palasyo. Ang atake ni Kilat di Maculangan ay walang awa at walang tigil. Bawat araw, panibagong investor ang umaatras, panibagong kontrata ang kinakansela. Napatingin siya sa larawan ng kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo Valderrama, isang lalaking maginoo, ambisyoso, at mapagmahal. Siya ang nagtayo sa Valderrama Holdings sa tugatog nito, ngunit siya rin, sa kanyang mga huling taon, ang nagbaon dito sa utang dahil sa mga mapangahas na desisyon at maling pamumuhunan. Iniwan siya nito na may isang pangalang kailangang protektahan at isang imperyong unti-unting kinakain ng mga anay sa loob. Ito ang kanyang pinakamatinding sekreto. Ang Valderrama Holdings ay isang ilusyon na lamang ng kapangyarihan. Sa katotohanan, ilang buwan na lang ang layo nito mula sa tuluyang pagkalugi. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya si Clara Montesillo. Ang kasal ay hindi lang tungkol sa pagpapanatili ng dalisay na lahi. Ito ay isang business merger, isang desperadong hakbang para maisalba ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Si Liwayway ay hindi lang isang hadlang, isa siyang banta sa kanilang kaligtasan. May tumawag sa kanyang pribadong linya. Ito na ang hinihintay niya. Consuelo, sabi ng malamig na boses ni Don Gregorio Montesillo, ang ama ni Clara. Gregorio? Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagtitiwala akong napag-isipan mo na ang alok ko. Isang tuyong tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang sitwasyon ay medyo nagbago, hindi ba, Consuelo? Mukhang may bagyo na dumadating sa inyong pinto. Isang kidlat, kung tawagin. Nanigas ang panga ni Doña Consuelo. Mga hamon lamang sa negosyo, malalagpasan din namin. Huwag na tayong maglokohan, putol ni Don Gregorio. Alam kong nasa bingit ka ng pagbagsak. Ang tanong ay, gaano mo kamahal ang pangalan ng mga Valderrama? Isinara ni Doña Consuelo ang kanyang mga mata. Ito na ang sandali ng kahihiyan. Sabihin mo ang gusto mo, Gregorio. Simple lang. Ang orihinal na kasunduan ay 50-50 shares sa bagong kumpanya. Ngayon, gusto ko ng 70%. Ako ang magiging majority owner. Ang anak mo ang magpapatakbo sa pangalan, pero ako ang magpapatakbo sa pera. Para siyang sinampal. Ibibigay niya ang kontrol ng kumpanyang dugo't pawis ng kanilang pamilya sa loob ng 100 taon. Ito ay isang pagsuko, isang pagkatalo. That's outrageous. Bulalas niya. Take it or leave it, Consuelo. Tumatakbo ang oras mo. Sagot ni Don Gregorio bago ibaba ang tawag. Napahawak si Doña Consuelo sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng tiyak na pagbagsak. Ang pagpayag ay isang mabagal at kahiyahiyang kamatayan ng kanilang legasya. Ngunit kailangan niyang lumunok ng pride. Kailangan niyang iligtas ang kanilang pangalan. Kahit anong kapalit. Samantala, kararating lang ni Marco sa mansyon, gulong-gulo ang isip mula sa masamang balita sa opisina. Narinig niyang may kausap ang ina sa telepono sa loob ng library. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang isang pangungusap mula sa ina na nagpatigil sa kanya. Sige, Gregorio. Payag ako, sabi ni Doña Consuelo. Ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Payag ako sa 70-30. Gawin mo lang ang lahat para maisalba tayo kahit isang lako pa ang kaluluwa ko. Napatakip si Marco sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. 70-30? Isalba? Biglang nagkadugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagmamadali sa kasal kay Clara, ang desperasyon sa mga mata ng kanyang ina, ang pagiging brutal nito kay Liwayway. Hindi ito tungkol sa pride, hindi ito tungkol sa social status, ito ay tungkol sa pera.
Papalubog na sila at isinakripisyo niya ang babaeng mahal niya para sa isang barkong matagal nang may butas. Ginamit siya ng sarili niyang ina. Ginamit silang lahat. Dahan-dahan siyang umatras, hindi makagawa ng anumang ingay. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabuwal sa kanya. Sa loob ng library, pagkatapos ng tawag, napayuko si Doña Consuelo sa kanyang mesa. Ngunit ilang sandali lang, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa malaking oil portrait ng kanyang lolo, ang nagtatag ng Valderrama Holdings. Ang mga mata nito sa larawan ay tila nangungusap, humihingi ng katatagan. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at pinunasan ng isang takas na luha. Hindi pa ito ang katapusan, bulong niya sa sarili. Gagawin ko ang lahat para iligtas ang pangalang ito. Ngunit sa isang newsroom sa kabilang dako ng Maynila, isang batang investigative reporter ang napakunot ang noo habang nakatingin sa kanyang computer screen. Kakatanggap lang niya ng isang email mula sa isang anonymous na source. Mayroon itong isang attachment, isang password-protected na file na may pangalang Valderrama Internal Audit. At sa katawan ng email, isang maikling mensahe lang ang nakasulat. Narito ang katotohanan. Ang pagbubukas ng kapihan ng Pag-asa ay hindi kasing bongga ng pagbubukas ng Damarilag Gardens, ngunit para kay Liwayway, ito ay 10,000 ulit na mas makabuluhan. Ang maliit niyang espasyo na dating mukhang abandonado ay nabigyan na niya ng bagong buhay. Ang mga dingding na dating mapuputi ay napinturahan niya ng maliliwanag na dilaw at berde, mga kulay na nagpapahiwatig ng init at pag-asa. Ang mga simpleng kahoy na mesa at upuan ay kanyang pininturahan at pinakinis. Bawat detalye, mula sa mga nakasabit na halaman hanggang sa maliliit na palamuti, ay pinili niya ng may pagmamahal. Ang unang araw ay tahimik. Ilang kapitbahay lang ang naglakas loob na pumasok, dala ng kuryosidad. Ngunit sa bawat ngiti na natanggap niya, sa bawat puri sa kanyang kape, isang bagay sa loob niya ang unti-unting naghihilom. Ang sarap ng kape mo, Hija, sabi ng isang matandang ginang, habang nakangiti at hinahaplos ang gilid ng kanyang tasa. Nakakagaan ng pakiramdam. Salamat po, Ibayaneo, sagot ni Liwayway. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito ang hinahanap niya. Hindi ang papuri ng mga elite, kundi ang simpleng pasasalamat ng mga tao. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting dumadami ang mga customer. Ang kapihan ng Pag-asa ay naging isang tila hindi opisyal na meeting place para sa mga taga rito. Mga estudyanteng nagre-review, mga freelancer na naghahanap ng tahimik na lugar para magtrabaho, mga magkakaibigang nagkukwentuhan. Nakikita ni Liwayway ang pagod sa kanilang mga mukha, ngunit sa pag-inom nila ng kanyang kape, sa mga sandali ng pagpapahinga na kanyang naibibigay, pakiramdam niya ay nakakagawa siya ng isang maliit ngunit makabuluhang bagay. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng order, napansin niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa labas ng kanyang bintana. Nakatayo sa kabilang panig ng kalye, nakatingin sa kanyang coffee shop, si Marco. Napatigil ang kanyang ginagawa. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Ang dating init ng kanyang kape ay napalitan ng lamig na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Galit? Lungkot? Pagkalito? Nakita niyang nag-aalangan ito. Tila hindi sigurado kung dapat ba itong pumasok. Ilang sandali pa, naglakas loob ito at dahan-dahang pumasok sa coffee shop. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang dati niyang kasintahan, ang lalaking halos sumira sa kanyang buhay, ay narito ngayon sa kanyang maliit na kaharian ng Pag-asa. Naglakad ito palapit sa counter. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Tila humihingi ng paumanhin, ngunit hindi niya ito mabigyan. Liway, simula nito, ang boses ay garalgal. Pwede ba tayong mag-usap? Nagkatinginan sila. Ang dating init sa mga mata ni Marco
ay napalitan ng lamig at pagsisisi. Ngunit para kay Liwayway, ang lahat ng yon ay parang lumang pelikula na naisip na niyang tapos na. Bumuntong hininga siya. Pinilit na pakalmahin ang sarili. Tumingin siya sa mga mata ni Marco. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng anumang kilig o pagmamahal. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng mga alaala at ang katotohanang wala na silang pareho. "Umalis ka na, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi ito ang boses ng isang babaeng durog na durog, kundi ang boses ng isang babaeng nagsisimula ng tumayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Marco. Ang pagtanggi. "Liway, please. Kailangan mong malaman." "What do I need to know, Marco?" Putol niya. Mas malakas na ngayon. "Na mahal mo pa rin ako? O na pinagsisisihan mo ang lahat? Hindi na mahalaga yon. Tapos na. Ang nakaraan ay nakaraan na." Lumuluhan na si Marco. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Pinilit ako ng ina ko." Hindi na niya pinatapos pa. Umiling lang si Liwayway. "Marco, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa natin. At ang ginawa mo, hindi ko malilimutan yon." Bumagsak ang balikat ni Marco. Nakita ni Liwayway ang tunay na sakit sa kanyang mga mata. Ang sakit ng pagkawala. Hindi lang ng isang babae, kundi ng isang pagkakataon para sa tunay na kaligayahan. "Kung kailangan mo ng kape," sabi niya. Tinuro ang menu board. "Mag-order ka na lang, pero huwag mo nang uulitin ito." Naglakad si Marco palayo sa counter. Tila nawawalan ng lakas. Umupo ito sa isang sulok. Malayo sa kanya. Hindi ito umorder. Tinitigan lang nito ang kawalan. Habang abala si Liwayway sa ibang customer, hindi niya mapigilan ang kanyang tingin na mapunta kay Marco. Nakikita niya ang paghihirap nito, ang pagsisisi. At sa kabila ng lahat, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang naawa pa rin dito. Ngunit hindi na sapat ang awa para manatili pa sila sa isa't isa. Nang makita niyang tumayo na si Marco at naglakad palabas, tila isang malaking bigat ang nabitawan mula sa kanyang dibdib. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, ngunit sa bawat ngiti ng customer, sa bawat tasa ng kape na kanyang naipaghahanda, mas lalo siyang nakakaramdam ng pag-asa. Nang mag-isa na siya sa coffee shop, pagkatapos magsara, napatingin siya sa labas. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel. Naisip niya ang kanyang kuya, si Kidlat. Naisip niya ang kanyang pangarap. "Umalis ka na." Ang mga salitang yon ay hindi lang para kay Marco, para na rin sa kanyang sarili. Kailangan niyang tuluyang iwanan ang nakaraan para makapagsimula. Naglakad siya palabas at sa gitna ng papalubog na araw, isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Mas mahina kaysa sa dati, ngunit mas tunay. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang headlines sa bawat business journal at news website ay iisa lang. Valderrama Holdings, nasa bingit ng pagbagsak. Ang email na natanggap ng reporter ay naging isang pampublikong eskandalo. Ang lihim na itinatago ni Doña Consuelo sa loob ng maraming taon ay lantad na ngayon sa buong mundo. Para kay Marco Valderrama, ang pagbabasa ng mga artikulo ay parang pagbabasa ng obituary ng kanyang pamilya. Ang bawat salita ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang mansyon na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan ay napaliligiran na ngayon ng mga media van at reporter na parang mga buwitreng naghihintay sa kanilang kamatayan. Nasa loob siya ng kanyang silid, nakakulong, hindi alam ang gagawin. Ang bigat ng katotohanan, ang pagsisinungaling ng kanyang ina, ang kanyang sariling karuwagan, ang pagkawala ni Liwayway ay dumadagan sa kanya. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok si Clara Montesillo, hindi para mag-alala, kundi may ngisi ng isang mananalo sa kanyang mga labi.
Well, 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 sabi nito. Inilibot ang tingin sa magulong silid ni Marco. Look at the mighty prince in his crumbling castle. Clara, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, walang ganang makipag-usap. Kung nandito ka para pagtawanan ako, umalis ka na. Tumawa si Clara, isang tawang walang kagalakan. Oh Marco, you're still so naive. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at pangmamaliit. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? This is all part of the plan. Napakunot ang noo ni Marco. Anong plano? My plan, of course, sabi nito. Itinaas ang kanyang perpektong kilay. Akala mo ba talaga gusto kong pakasalan ka? Akala mo ba minahal kita? Kailangan ko lang ang pangalan ninyo. O kung ano man ang natitira dito. Napatayo si Marco. Ang pagkalito ay napalitan ng nagsisimulang galit. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. My father wanted your company. Pero masyadong mataas ang pride ng nanay mo para ibenta ito sa tamang halaga. So, we had to find a way to lower the price. Paliwanag ni Clara na parang nagkukwento lang ng panahon. We needed a catalyst, a drama. At diyan pumasok ang iyong mahal na si Liwayway. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Anong kinalaman ni Liwayway dito? Ngumisi si Clara. Ang nangising iyon na dati akala niya ay kaakit-akit. Ngayon ay mukhang demonyo. Sino sa tingin mo ang nagpapadala sa nanay mo ng mga impormasyon tungkol sa pagiging gold digger ni Liwayway? Mga peking bank statement, mga gawa-gawang kwento. I just needed to plant a seed of doubt in your mother's paranoid mind and she did all the dirty work for me. Para siyang sinaksak. Si Clara, siya ang may pakana ng lahat. Siya ang nagsimula ng apoy na tumupok sa buhay ni Liwayway at sa kanilang relasyon. You monster, hirap na sabi ni Marco. Hindi ako monster, Marco. I'm just a smart businesswoman. Pagtatama nito. At ngayong bagsak na ang presyo ng kumpanya nyo, madali na itong bilhin ng aking ama sa presyong gusto niya. The wedding? Oh, that was just a bonus. A public spectacle to seal your family's humiliation. At sino sa tingin mo ang nag-leak ng financial documents ninyo sa media? Dagdag pa ni Clara, tuwang-tuwa sa kanyang sarili. It was the final nail in the coffin. Checkmate. Ang galit sa puso ni Marco ay umabot na sa sukdulan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang oportunista. Isa siyang ahas. Isang demonyo. Ginawa niyang miserable ang buhay ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Isinakripisyo niya ang lahat para sa isang kasinungalingan. Get out! Bulong ni Marco, nanginginig sa galit. Gladly! Wala na rin naman akong kailangan sa'yo. Sabi ni Clara habang naglalakad patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli. By the way, I saw your pathetic little coffee shop girl. She seems happy. Good for her. At least one of you gets a happy ending, right? At tuluyan na itong umalis. Iniwan si Marco sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay na may isang bagong kaalaman na mas masakit pa sa lahat ng pagkalugi nila. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang isip ay blanko. Ang pagsisisi ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at ang tanging babaeng minahal niya ng totoo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, napatingin siya sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kanina, bago pumasok si Clara, naisipan niyang i-record ang kanilang pag-uusap para kung sakaling may masabi itong importante. Hindi niya inaasahan na ito ang kanyang maririnig. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Pinindot niya ang stop recording at isave ang audio file. Nasa kanyang mga kamay ngayon ang isang armas. Isang katibayan ng lahat ng kasinungalingan at pagkakanulo ni Clara. Hindi na niya maibabalik si Liwayway. Hindi na niya maibabalik ang kanilang yaman. Pero may isang bagay siyang magagawa. Maaari niyang ibagsak si Clara Montesillo kasama niya.
Malayo sa ingay ng syudad at sa kaguluhan ng corporate warfare, may isang lugar kung saan ang panahon ay tila tumigil, isang simpleng sementeryo sa probinsya. Dito, nakatayo si Kidlat di Makulangan sa harap ng dalawang puntod na magkatabi. Walang marmol, walang grandeng palamuti. Tanging dalawang krus na may nakaukit na pangalan, Arturo di Makulangan at Elena di Makulangan. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay kulay abo. Tila nakikidalamhati sa kanya. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa pagitan ng dalawang puntod. Itay? Inay? Bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang kahinaang hindi niya kailanman ipinapakita sa iba. Malapit na po. Malapit ko nang tuparin ang pangako ko sa inyo. Ang hustisya na ipinagkait sa atin. Ako na po ang maniningil. Isinara niya ang kanyang mga mata at ang mga pader na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Ang alaala ay bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. 15 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas. Isang batang kidlat, 13 anyos pa lamang, ang nakatayo sa labas ng kanilang maliit na bahay, basang-basa. Pinapanood niya ang mga lalaking kinontrata ng bangko na inilalabas ang kanilang mga gamit. Ang sofa, kung saan sila nagkukwentuhan ng kanyang ama. Ang piano, kung saan tinuturuan siya ng kanyang ina. Ang mga laruan ng kanyang maliit na kapatid na si Liwayway. Yakap-yakap niya ang umiiyak na si Liwayway na 6 na taong gulang pa lamang noon. Kuya, bakit nila kinukuha ang mga gamit natin? Tanong nito sa gitna ng mga hikbi. Hindi siya makasagot. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang ama, si Arturo, isang magaling na inhinyero at negosyante na nakaluhod sa putikan, nagmamakaawa sa business partner nito. Ricardo, huwag mong gawin to sa pamilya ko. Kumpadre, mag-usap tayo. Ngunit si Don Ricardo Valderrama ay tumalikod lang, pumasok sa kanyang mamahaling kotse at umalis na parang walang narinig. Nilinlang nito ang kanyang ama. Kinuha nito ang lahat ng kanilang pinag-ipunan para sa isang peking investment at iniwan silang baon sa utang. Ang kanyang ina, si Elena, ay napaupo na lang sa tabi ng kalsada. Ang muka ay blanko, ang kaluluwa ay wasak. Ang sakit ng alaalang yon ay sariwa pa rin. Ang kanilang ama ay hindi na nakabawi. Namatay ito sa atake sa puso makalipas ang 1 taon, dala ang bigat ng pagkabigo. Ang kanyang ina naman ay sumunod din, namatay sa kalungkutan. Naiwan silang dalawa ni Liwayway, ulilang lubos. Kinailangan niyang maging matatag para sa sarili niya at lalo na para kay Liwayway. Isang panibagong alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, sa maliit na apartment na kanilang tinitirhan, inilagay niya sa higaan ang natutulog na si Liwayway. Hinalikan niya ito sa noo. Aalagaan kita, pangako, bulong niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pag-aalaga lang. Kailangan niya ng kapangyarihan. Kailangan niyang maging malakas para walang sino man ang makakatapak pa sa kanila. Kinabukasan, habang tulog pa si Liwayway, umalis siya. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng isang malayong kamag-anak, dala ang kaunting pera at ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang kapatid sa loob ng maraming taon. Nagtungo siya sa ibang bansa, nagtrabaho, nag-aral, at dahan-dahang itinayo ang kanyang sariling imperyo mula sa wala, gamit ang talino na minana niya sa kanyang ama at ang galit na ibinigay sa kanya ng mga Valderrama. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, bumalik siya sa kasalukuyan. Ang paghihiganti niya ay hindi lang dahil sa kahihiyan ni Liwayway. Ito ay isang digmaang matagal na niyang inihahanda. Ito ay para sa kanyang mga magulang. Ngunit habang tinitingnan niya ang sarili niyang mga kamay, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya.
Sa kanyang paghahangad ng hustisya, naging katulad na rin ba siya ng mga taong kinamumuhian niya? Isang taong walang awang naninira ng buhay para sa sariling layunin. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Liwayway. Hindi ba't ganun ding sakit ang idinudulot niya ngayon sa pamilya Valderrama? Kahit pa sabihing nararapat ito sa kanila? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pinuputol ang kanyang malalim na pag-iisip. Si Liwayway ang tumatawag. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Liway? Kuya, nasaan ka? Tanong ng kapatid niya. Ang boses nito ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Mayroon na itong bagong lakas, bagong determinasyon. May inasikaso lang ako, sagot niya. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Liwayway. Ang bawat salita ay may bigat. Kuya, gusto kong malaman ang lahat. Ang totoong dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Ang tungkol sa nakaraan ng pamilya natin. Ang tungkol kay Itay at Inay. Panahon na para malaman ko ang buong katotohanan. Ang pagbagsak ay hindi isang malakas na pagsabog. Para kay Doña Consuelo Valderrama, ito ay isang mabagal at tahimik na pagguho. Nagsimula ito sa isang doorbell. Dalawang lalaking naka-Amerikana, may dalang mga folder, at may mga matang walang emosyon. Sila ang mga kinatawan ng bangko. Sa likod nila, isang grupo ng mga tao na may dalang maliliit na pulang sticker. Doña Consuelo Valderrama, sabi ng isa, narito kami para isagawa ang rate of possession para sa inyong mga ari-arian bilang paunang kabayaran sa inyong mga hindi na bayarang utang. Hindi siya sumagot, tila nawalan siya ng boses. Tumayo lang siya sa gitna ng kanilang grand foyer na parang isang estatwa habang pinapanood ang mga estranghero na naglalakad sa kanyang pamamahay. Ang bawat pulang sticker na idinidikit nila sa isang bagay ay parang isang patak ng dugo sa kanyang paningin. Idinikit nila ito sa grand piano kung saan natutong tumugtog si Marco. Sa mga painting ng kanyang mga ninuno na nakasabit sa dingding, sa mga antigong florera na minana pa niya sa kanyang lola. Ang bawat sticker ay isang deklarasyon ng kanyang kabiguan. Huwag ninyong hawakan yan. Sigaw niya ng akmang lalagyan ng sticker ang paborito niyang silya, ngunit walang nakinig sa kanya. Isa na lamang siyang multo sa sarili niyang bahay. Pagkatapos ng mga taga-bangko, sinubukan niyang tawagan ng kanyang mga kaibigan, ang mga amiga na kasama niyang nagkakape at nagchichismisan. Ang mga pamilyang dati ay naguunahan na maimbitahan sa kanyang mga party. Ang telepono ni Senyora Evangelista ay diretsong napunta sa voicemail. Si Senyora Gomez naman ay mabilis na nagdahilan. Oh, Consuelo, pasensya na. I'm in a meeting. At ang pinakamasakit, si Senyora Zob, ang kanyang matalik na kaibigan. Consuelo, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at malayo. I'm sorry, but we can't be associated with this scandal. You understand, don't you? We have a reputation to protect. Reputation. Ang salitang iyon na kanyang pinaglaban at pinrotektahan ng buong buhay niya ay siya na ngayong ginagamit laban sa kanya. Sunod-sunod niyang ibinaba ang tawag. Isa-isa. Tinalikuran siya ng mundong dati niyang pinaghaharian. Nang pumasok si Marco sa silid, ang mukha nito ay blanko. Wala na ang galit, wala na ang pagkalito. Ang naroon na lang ay isang malungkot na pagtanggap. Aalis na ako, ma. Mahinang sabi nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. May dala itong isang maliit na bag. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang boses ay basag. Iiwan mo rin ako? Sa wakas, tumingin si Marco sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya hindi ang pagsisi, kundi ang isang pinal na desisyon. Hindi na natin kayang mabuhay sa kasinungalingan, ma. Kailangan kong harapin ang mga pagkakamali ko, ang mga pagkakamali natin. Ako ang bahala dito, Marco. Aayusin ko to. Nagsusumamo niyang sabi. Umiling si Marco.
Wala nang dapat ayusin, ma. Tapos na. At sa mga salitang iyon, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na ito lumingon pa. Ang tunog ng mga yabag nito, napapalayo sa marmol na sahig, ay parang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Naiwan siyang mag-isa. Dumating ang gabi. Ang mga ilaw sa mansyon ay pinutulan na. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa buwan sa labas ng malalaking bintana, lumilikha ng mga mahahabang anino sa loob ng tahimik at halos bakanteng kabahayan. Umupo si Doña Consuelo sa sahig ng library, sa gitna ng dilim. Nakatingin siya sa malaking oil portrait ng kanyang lolo, ang nagtatag ng Valderrama Holdings. Ang mga mata nito sa larawan ay tila ng huhusga, puno ng pagkadismaya. "Patawad," bulong niya sa hangin. "Sinubukan ko, pero bigo ako. Bigo ako sa inyong lahat. Ang bigat ng pagkatalo, ng kahihiyan, ng pag-iisa ay dumagan sa kanya ng sabay-sabay. Wala na ang kanyang pera. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Wala na ang kanyang anak. Wala na ang pangalan na Valderrama. Ano pa ang natitira?" Sa gitna ng kanyang desperasyon, gumapang siya patungo sa lumang mesa ng kanyang yumaong asawa. Binuksan niya ang isang drawer na matagal nang hindi nabubuksan. Sa ilalim ng mga lumang dokumento, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na malamig at mabigat. Isang baril. Ang lumang revolver ni Don Ricardo. Dahan-dahan niya itong inilabas at inilagay sa kanyang palad. Ang bigat nito ay tila nagbibigay ng isang kakaibang katiyakan sa gitna ng kawalan. Tinitigan niya ang madilim na bakal sa kanyang kamay. Ito na ba ang katapusan? Ito na lang ba ang natitirang paraan para takasan ang kahihiyan na naghihintay sa kanya sa pagdating ng umaga? Sa loob ng kapihan ng Pag-asa, tahimik na nakaupo ang magkapatid na di makulangan. Kakatapos lang ikwento ni Kidlat ang lahat. Ang pagkakanulo ni Don Ricardo Valderrama, ang pagkawala ng kanilang mga magulang, ang kahirapan na kanyang pinagdaanan, at ang sumpang binitiwan niya na babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanila. Si Liwayway ay nakikinig lang, walang kaimik-imik. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kanyang nakaraan. Isang larawang hindi niya alam na umiiral. Ang lalaking minahal niya, si Marco, ay anak ng taong sumira sa kanilang pamilya. Ang buong relasyon nila ay itinayo sa pundasyon ng isang malagim na kasinungalingan. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na lungkot. Isang pag-unawa sa bigat na pinasa ng kanyang kuya sa loob ng maraming taon. Kaya pala, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Habang nagaganap ang tahimik na pag-uusap na yon, isang bomba naman ang sumabog sa mundo ng media. Ginamit ni Marco ang audio recording. Ipinadala niya ito sa parehong investigative reporter na naglabas ng kwento tungkol sa kanilang pagkalugi. Ang headline, "Traitor si Clara Montecillo Harris, inaming utak ng pagbagsak ng mga Valderrama." Ang buong transcript ng pag-uusap nila, ang pag-amin ni Clara sa kanyang masamang plano, ay lantad na para sa lahat. Ang pamilya Montecillo, na akala ay sila ang mananalo, ay biglang naging sentro ng eskandalo. Ang kanilang reputasyon ay nadungisan sa isang iglap. Isinagawa ni Marco ang kanyang sariling maliit na paghihiganti. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Biglang bumukas ang pinto ng kapihan ng Pag-asa. Pumasok ang isang babaeng hindi nila inaasahan. Si Doña Consuelo Valderrama, ngunit hindi ito ang Doña na kilala nila. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng desperasyon. Mukha siyang isang taong nawala sa sarili. Isang taong wala nang babalikan. "Ikaw," sabi nito. Ang boses ay garalgal at nanginginig. Nakaturo kay Liwayway. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." Agad na tumayo si Kidlat, hinarangan ng kanyang kapatid. "Isa pang hakbang, Donya, at hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis.
Ngunit tila hindi siya narinig ni Doña Consuelo. Ang paningin nito ay nakapako lang kay Liwayway. Ang muka ay puno ng galit at sakit. Simula nang dumating ka sa buhay namin, nagkagulo na ang lahat. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya ko. Isa kang kamalasan. Isang linta. Tumigil ka na, Doña Consuelo. Mahinahong sabi ni Liwayway, lumabas mula sa likod ng kanyang kuya. Sa kabila ng takot, may awa siyang naramdaman para sa matanda. Wala kang mapapala sa paninisi. Wala? Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Sigaw ng matanda. At sa sandaling iyon, isang bagay ang kumislap mula sa kanyang bag. Mabilis niyang inilabas ito. Isang baril. Napaatras ang iilang customer na natira sa loob ng kapihan. Nanlaki ang mga mata ni Kidlat, handang sumugod. Ma, huwag! Isang sigaw ang pumuno sa silid. Si Marco, hingal na hingal, ay kararating lang. Tila hinabol niya ang kanyang ina. Sa likod niya, si Kidlat. Pero hindi kay Liwayway o kay Kidlat itinutok ni Doña Consuelo ang baril. Dahan-dahan, itinaas niya ito at itinutok sa sarili niyang sentido. Tapos na ang lahat, sabi nito. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mukha. Wala nang natira. Wala nang Balderrama. Patawarin ninyo ako. Huwag, Donya! Sigaw ni Liwayway. Bigla siyang humakbang palapit, laban sa pagpigil ng kanyang kuya. Liway, lumayo ka dyan! Utos ni Kidlat. Hindi siya nakinig. Tinitigan niya ang desperadong mga mata ng babaeng minsan niyang kinatakutan at kinamuhian. Doña Consuelo, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang pagkitil sa sarili mong buhay ay hindi solusyon. Oo, nasaktan ninyo ako. Nasaktan ninyo ang pamilya ko. Pero ang paghihiganti, wala itong katapusan. Kung gagawin ninyo yan, hahabulin kayo ng galit magpakailanman. Anong alam mo sa sakit? Sigaw ng matanda. Alam ko, sagot ni Liwayway. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Pero alam ko rin na laging may pag-asa. Laging may pagkakataong magsimulang muli. Nanginginig ang kamay ni Doña Consuelo na may hawak ng baril. Ang mga salita ni Liwayway na puno ng katapatan at hindi ng paghuhusga ay tila unti-unting tumatagos sa pader ng kanyang desperasyon. Ma, ibaba mo yan, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Marco, dahan-dahang lumalapit. Tumingin si Doña Consuelo mula kay Liwayway patungo sa kanyang anak. Nakita niya ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Sa isang iglap, ang imahe ng isang reyna ay naglaho at ang natira na lamang ay isang ina. Isang ina na nagkamali. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit walang may pakiramdam na nanalo. Dahan-dahan, bumagsak ang baril mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig. Kasabay nito, bumagsak din si Doña Consuelo sa kanyang mga tuhod. Humahagulgol ng malakas. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapihan. Isang tunog ng kabiguan, pagsisisi, at ang pinakamatinding pagkatalo. Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon sa kapihan ng Pag-asa. Ang alikabok ng digmaan ay unti-unti nang humuhupa. Ayon sa balita, si Doña Consuelo Valderrama ay kusang loob na nagpasailalim sa psychological treatment. Ang pamilya Montesillo naman ay abala sa pagsalba sa kanilang pangalan matapos ang eskandalong idinulot ni Clara. Ang imperyo ng mga Valderrama ay tuluyan ng gumuho at ang mga piraso nito ay pinag-aagawan na ng ibang kumpanya. Ang lahat ay nagbago. Isang hapon, habang nagpupunas ng mesa si Liwayway, isang pamilyar na anino ang tumigil sa tapat ng kanyang kapihan. Si Marco. Mas payat ito ngayon at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi siya pumasok. Naghintay lang siya sa labas. Bumuntong hininga si Liwayway. Ipinasa muna ang pamamahala sa isa niyang tauhan at lumabas para harapin siya para sa huling pagkakataon. Marco, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Liway, sagot nito, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang magpaalam ng maayos at humingi ng tawad. Tinitigan niya ito. Ito ang Marco na walang maskara, walang yabang. Isang lalaking nawalan ng lahat. Hihingi ako ng tawad, hindi dahil sa nawala sa amin, kundi dahil sa nawala sa'yo. Pagpapatuloy nito, sa wakas ay sinalubong ang kanyang mga mata. Patawad dahil naging duwag ako. Patawad dahil hinayaan kong masira ka ng pride ng pamilya ko. Patawad dahil sinayang ko ang pagmamahal mo. Walang araw na hindi ko yon pinagsisisihan. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga salitang yon, kung narinig niya lang sana noon, baka nagbago pa ang lahat. Ngunit ngayon, ang mga ito'y mga salita na lamang na tinatangay ng hangin. Pinapatawad kita, Marco. Mahinang sabi ni Liwayway. Nakita niya ang pag-asa na bahagyang sumilay sa mga mata nito, ngunit agad din niyang dinugtungan. Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa sakit na idinulot mo. Para makapagsimula na ako ng walang bigat na dinadala. Tumango si Marco, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko. Yun na lang din ang hihilingin ko. Maging masaya ka, Liway. Deserve mo yan. Ikaw din, Marco, sagot niya. Hanapin mo ang sarili mo, malayo sa anino ng pangalan ninyo. Tumalikod na si Marco at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Habang pinapanood niya itong papalayo, walang sakit o galit na natira sa kanyang puso. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanata ng kanyang buhay na sa wakas ay naisara na. Kinagabihan, sa penthouse ng kanyang kuya, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Matagal silang hindi nag-usap, kapwa-abala sa kanilang mga iniisip. Sinira ko sila, Liway. Biglang sabi ni Kidlat, ang tingin ay nasa malayo pa rin. Gaya ng ipinangako ko. Pero napatingin si Liwayway sa kanya. Pero hindi nito ibinalik sina Itay at Inay. Pagpapatuloy nito, ang boses ay puno ng isang pagod na hindi pisikal. Hindi nito pinunuan ang kulang dito sa loob. Itinuro nito ang kanyang dibdib. Ang paghihiganti pala. Sa dulo, pakiramdam mo ay wala ka pa ring laman. Lumapit si Liwayway at hinawakan ang kamay ng kanyang kuya. Hindi na natin kailangan ng paghihiganti, kuya. Ang kailangan natin ay maghilom. Tayong dalawa. Tumingin si Kidlat sa kanya. Sa kapatid niyang minsan ay isang batang babaeng umiiyak na ngayoy isang babaeng puno ng katatagan at pag-unawa. Ngumiti ito, isang tunay at magaan na ngiti. Tama ka. Magsisimula tayo muli, sabi ni Liwayway habang sabay nilang pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting sumisindi. Itatayo natin ang sarili nating legasya. Isang legasya na hindi nakabatay sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagbangon mula sa pagbagsak. Tumango si Kidlat. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa bagong pag-asa. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang luma at medyo kinakalawang na susi. Inilagay niya ito sa palad ni Liwayway. Ano to, kuya? Nagtatakang tanong niya. Bago namatay si Itay, ibinigay niya yan sa akin. Paliwanag ni Kidlat. Sabi niya, ito raw ang susi sa pinakamahalaga niyang ari-arian. Hindi ko ito naintindihan noon. Pero ngayon, alam ko na. Tinitigan niya ng may pagmamahal ang kanyang kapatid. Ito ang nararapat sa iyo. Ang tunay na pamana ng ating mga magulang. 1 taon na ang lumipas. Sa loob ng isang maliwanag at modernong conference room, nakaupo si Liwayway di Makulangan
Sa dulo ng isang mahabang mesa, sa kanyang harapan, isang grupo ng mga executive ang taimtim na nakikinig sa bawat salita niya. Wala na ang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kumpiyansa, talino, at isang awtoridad na hindi nakukuha sa yaman, kundi sa karanasan. The sales projections for the third quarter are excellent, sabi niya, habang itinuturo ang isang graph sa malaking screen. I believe we are ready to proceed with the expansion. We will open 3 new branches in the next 6 months. Kapihan ng Pag-asa is no longer just a coffee shop. It is a brand. It is a community. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Ngumiti si Liwayway. Ang maliit na pangarap na isinilang mula sa sakit ay isa na ngayong lumalagong negosyo. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga dokumento, may isang postcard na naghihintay sa kanya. Galing ito sa isang malayong probinsya sa Timog, isang lugar na kilala sa mga simple at tahimik na dalampasigan. Ang larawan ay isang payapang paglubog ng araw. Sa likod, may maikling sulat kamay. Liway, nakahanap na ako ng kapayapaan dito, malayo sa lahat. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na resort, nagsisimula muli. Sana, ikaw din, ay natagpuan mo na ang kapayapaan na nararapat sa'yo. Marco. Binasa niya ang mga salita nang walang pait o galit. Isang maliit na ngiti lang ang sumilay sa kanyang labi. Isinilid niya ang postcard sa isang drawer. Bahagi na ito ng nakaraan. Isang paalala hindi ng sakit, kundi ng paghilom. Nagring ang kanyang telepono. Si Kidlat. Kamusta ang reyna ng kape? Masayang bati nito. Ang boses ng kanyang kuya ay malayo na, sa dating malamig at puno ng galit. Ngayon, ito'y magaan at puno ng init. Kuya, sakto ang tawag mo, sagot ni Liwayway. Naaprubahan na ang expansion. Congratulations! Sabi ko naman sa'yo kaya mo. Proud na sabi ni Kidlat. By the way, gusto ko lang ibalita na formal nang inilunsad ang Dimakulangan Foundation. Gaganapin ang unang medical mission natin sa probinsya nila Itay sa susunod na buwan. Napangiti si Liwayway. Ang yaman na ginamit ng kanyang kuya sa paghihiganti ay ginagamit na niya ngayon sa pagtulong. Ito ang tunay na legasiya ng kanilang mga magulang. Hindi paghihiganti, kundi pag-asa. I'm so proud of you, kuya. I'm proud of us, Liway. Pagtatama nito. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Liwayway sa lumang susi na nakasabit sa isang maliit na kwadro sa kanyang dingding. Ang pinakamahalagang ari-arian ng kanilang ama. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang susi ay hindi para sa isang baul ng ginto. Ito ay isang paalala, isang simbolo na ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang buksan muli ang sarili sa pag-asa. Kahit na pagkatapos sirain ng mundo. Kinagabihan, umuwi siya sa kanyang sariling apartment. Isang lugar na binili niya mula sa sarili niyang pinaghirapan. Lumabas siya sa balkonahe, dala ang isang tasa ng kanyang paboritong kape. Mula doon, tanaw niya ang buong syudad. Hindi na siya ang babaeng nangangarap ng isang prinsipe na magliligtas sa kanya. Hindi na siya ang babaeng kailangan ang apelyido ng iba para maramdamang buo siya. Siya na si Liwayway Dimakulangan, isang anak, isang kapatid, isang negosyante, isang babaeng bumangon mula sa abo. Habang pinapanood niya ang mga unang sinag ng araw na dahan-dahang nagpipinta ng liwanag sa kalangitan, humigop siya mula sa kanyang tasa. Ang pait ng kape ay binalanse ng tamis ng tagumpay. Hindi siya nag-iisa, siya ay buo. At sa pagsikat ng bagong umaga, sa kanyang bagong liwayway, ngumiti siya, isang nangiting para lamang sa kanyang sarili. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na halaga natin ay hindi matatagpuan sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano natin tinitingnan
ang ating sarili. Ipinakita sa atin ni Liwayway na ang pagbagsak ay hindi ang katapusan, bagkus ay isang pagkakataon para bumangon ng mas matatag. At ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili para tuluyang lumaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Liwayway at ng mga Valderrama? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.